Sa mga oras na 'to naipaskil ko na yung pinapaskil sa akin ng chairman namin na si Chris. 'Yan para ma-notified na ang mga miyembro namin sa darating na araw ng eleksyon. So yun, nag-aantay na lang kami ng mga magpa-file para dyan sa ganun pala, logbook. Tapos ayan, kung magpa-file ng bilang tatakbo, candidacy, magpipil up siya nito. Isa para sa kanya at isa para sa amin. Sa Comelec. Tapos ito, sa mga wala yung pangalan doon sa master list. Yan, first time na mag-e-elicom. Yan, kasama si Marlon Magbiro. Tapos ayun, si Chairman Chris. Bibili ng kape. At ang oras ngayon ay ayun, 8:20 na ng umaga. Yan, kaya ngayon may mga pinag-uusapan na rin kami kagad yan. Bawal daw ang mga asawa sa araw ng botohan. Yung mga nagbibigay ng pagkain. Nilalagay ko anong tatakbo niya. Nagkakaposisyon nila. Ngayon, pagka presidente, di ba nakita mo na, kailangan presidente siya rito, tapos professional drivers, di ba? Pag operator lang siya, hindi naman siya driver, o CR niya. Oo, Tapos kung anong tatakbo niya. Check mo yung mga requirement. Okay. Paper managers. Sa mga operator na, may candidate ba tayo ng ano? Malay mo. Sa bagay. Todo tayo eh. Natatakbo na, no? Pagkaya ni William, di ba? Team driver si William. Pero kahit si William, hindi mo na, alam mo na naman. Marami ng motor yun eh. Sa bagay. Ikaw na unang nagpa-file sa Ikaw araw may na lagay to. yung position mo. Tapos, ano na lang yung license mo, dito mo na lang. Sige. No problem. Sige, dalawang copy. Sa'yo yung isa, sa amin yung isa. Okay. Sa mga oras na to, break time namin, kumain muna kami. At medyo may hassle. Alam niyo po ba na para sa kalaman ng lahat, kumbaga, minsan, para malaman mo kung gaano kalalim yung swimming pool, tumalon ka. Para malaman mo kung ano ba talaga sukat ng lalim ng swimming pool. Minsan kasi may panukat pero hindi accurate. Parang ganon. Sa ngayon, sa mga oras na to, nagdiskusyon kami kanina tungkol nga sa budget ng election. Ang siste lang, may kumu-question dun sa budget namin. Ang budget kasi namin ngayon na hingi nung chairman namin sa election ay 20k. Which is sapat naman yun para batay sa computation talaga. At yung binabayaran kasi talaga sa totoo lang pag ganito yung ideya. Hindi naman binabayaran dito yung basta kukonban lang na sinusulatan ng pangalan, apelyido, address at kung ano pa. Binabayaran dyan yung ideya. Nung 3 araw na trabaho ng election committee, yung ELECOM na. Kami nga bilang ELECOM committee. Kaya nga pumasok ako sa ELECOM nung in-offer sa akin kasi gusto rin matutunan yung pagiging ELECOM committee na. Kung paano ba tumatakbo to. Batay sa nalaman ko kanina, nung sinauna pala, 30k pala budget dyan hanggang sa naging 21k. Ngayon nga 20k lang, kina-question pa. Diba? Alam mo yun? Hindi talaga usapin sa pagiging ELECOM yung dokumento. Ang usapin doon yung ideya ng chairman. Grabe pagod nung chairman eh. Halos hindi na, konti lang ang tulog, kakaisip ng ideya kung paano may sasaayos yung registration, members, saka old members at yung mga tumatakbo. Kaya ganun nga, medyo nalungkot kami kasi nga may humarang do sa pondo ng election committee. Sa iba, pag inisip mo, malaki talaga. Pero pag inanalyze mo, maliit. Kasi sabihin natin sapat na. Kasi nga yung ideya nung gumagawa ng mga dokumento. Nag-uusapan nga namin yung ilang tao ba yung pinagawa nung chairman namin. Anak niya, asawa niya. Isipin mo yun. Para lang magawa yung mga dokumento na napaka-formal, napakalinis, napaka-organized. Kaya minsan, yun nga, nakakalungkot isipin na pero although okay lang yun, may question para siguro kinu-question niya bakit siguro malaki nga para sa kanya. Pero kung sa history babatayan, maliit pa pala yun.
Kaya ayun, tuloy ko na lang uli yung ibang kwento bilang isang elecom ng aming toda, mga katoda, mga katods, mga kasama sa hanap buhay ng tatlong gulong. Ayun, kaya pinasok ko talaga yung pagiging elecom. Kasi yung mga pinalitan namin, mga may edad na, malalabo na mata, kaya kami na yung mga pinalit ngayong bago. Kaya, yun, dagdag kaalaman, yun lang naman habol ko, yung matuto, kalman. Usually yung pera kahit bayaran ako ng sapat lang, okay na sa akin yun. Ang mahalaga yung matuto. Kung paano ba gumagalaw ang isang election committee. Yan, dumaan kami sa school supplies, bumili ng added tawag materials. Ayan, yellow envelope, yellow folder, saka brown envelopes. Para maging organized talaga yung mga dokumento. Yan, tapos nagpadagdag ka ng ilan yan? Ilang pieces siya? 75 pieces. Yan, 75 pieces yung dinagdag ng Puro blanco to, no? ng form. Kasi marami pang hindi nagpa-file. Yung kabilang partido hindi pa nagpa-file. Ayun. Nagpa-imprenta uli si Chris. Yan. Mga oras na to, lalagyan niya ng oras? Nag-start kami uli. Dahil nag-break kami. Ano ba ito? Puro laway. Ayan, napaka-organized. Mga bata, dito kanina eh. Laway pala yung pinupinasan ko. So, gaya ng inaasahan, nauna na naman ako rito sa venue namin. Wala pa yung mga kasama kong dalawa kasi maaga pa naman. Ang oras ay 7:57. Ang call time namin ay 8. Kaya ito, naantay ko sila. Sana naman dumating na sila. Ayun, so siguro update na lang siguro pagka ganito, pag nag-update pala yung Pangulo o kung sino man, dapat 1 week before talaga para makapag-prepare yung chairman ng Telecom. Sana kung maaari may budget na pala talaga agad. Kasi kagaya niyan, ang ginamit lang ng chairman namin, ni Chris nga, yung card lang niya. Paano kung wala kang budget? Dahil alam nyo na, ang buhay nating mga tatlong gulong, isang biyahe, isang kita. Kagaya kahapon, hindi kami nabigyan ng budget, kanya-kanyang abono kami. Kaya kailangan pala, pag ganyan na kinuha kayong Elecom, kahit pa paano may pocket money kayo. Kasi kung sakaling hindi mabigay yung kahit kalahati ng budget, may panggastos pa rin kayo. Ganun pala to, tumatakbo yung pagiging Elecom. Kumbaga sana laging may budget yung pamanuan na maaga. Ayun nga, kinukumpara namin kahapon yung mga sinauna. Yung mga naunang pamunuan, kumbaga, ka sa pagkain. Diba? Ngayon, kanya-kanya kami, kumbaga, inabunuhan ni Chairman Chris. Kumbaga, yung ibabayad sa amin, doon na namin kinuha yung budget sa pagkain. Although may nabigay ng merienda kahapon, salamat. Ay, iba pa rin pala talaga doon sa mga nauna na kumbaga, alaga ka bilang Elecom. Ganun pala yun. Minsan masarap talagang yung matutunan mo yung mga bagay na hindi mo ginagawa noon. Tapos ngayon, imbitahan ka, sabi nga just pwede ka ba mag-Elecom? Sabi ko, sige, bigyan niyo ako 10 segundo. Kaya sabi ko, sige, go ako. Magbilang ng 10. Kasi hindi ko pa nararanasan maging Elecom. Kaya, charge to experience na naman to. Kumbaga, dagdag content na rin sa channel natin kung paano ba maging Elecom ng isang toda. Bago board resolution, na kung tataas ko ng pwesto, kailangan mo pa ng resolution. Pwede rin. Para nakabatas ka talaga yun. Ito yung batas natin. Kabaylos ka talaga. Ano yan, depende sa magiging chairman. Hindi mo magiging board. Chairman. Ikaw rin naman sasabi. Ibabatas ko yun. Tuturo mo. Ito gagawin nyo, gumawa kayo ng batas. Batas. Para dito, di ba? Batas yan. Pero mas maganda, hindi sa kanya manggagaling dapat ang... So yun na nga, ayon sa chairman namin na pag tatakbo ka ng ibang posisyon o kaya nasa administrasyon ka,
tatakbo ka ng ibang posisyon, kailangan mo muna mag-resign para mabakante yung posisyon mo. Saka ka ngayon pwede nang mag-file ng other position, higher position or lower position. At yan na nga, nung matapos silang mag-file, kanya-kanyang paskil na sila sa kanilang mga tricycle kung anong position ba ang tinatakbo nila bilang darating o magiging bagong opisyalis ng aming TODA. At yung mga tumakbo ng ibang posisyon, kailangan independent lang po sila. Hindi sila pwedeng pumartido sa mga ka-team nila kasi resign sila bilang opisyalis ng kasalukuyang administrasyon at lalaban sila para sa ibang posisyon na kanilang gagampanan sa aming TODA. At nagpaskil na rin ako na 8 to 3 p.m. lang ang naturaang botohan para makapag-prepare na kami para makapag-start na kami ng bilangan ng 4 p.m. So finally, dumating na yung takdang araw ng botohan namin. Ayan. Naglatag na kami ng lamesa ng mga opisyalis ng homeowners. Ayun pa yung isang lamesa. Mamaya, antayin ko pa yung lamesa ng aming TODA naman. Tapos yung chairman namin na si Chris. Saka si yung ka-elecom namin si Marlon. Kasi mamaya baka hindi ko na maharap mag video vlog. Kaya ito, nag-video vlog ako. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga video vlog ko, puro halos putol. Puro umpisa lang halos. Minsan ending na kasi. Alam nyo na, pag elecom ka, hindi ka naman pwedeng video ng video. Siyempre, ganun pala yun. Hindi ko naman ginamit yung mga stabilizer natin. Yung Gorilla tripod, di ko na ginamit. Something. Kasi first time ko nga mag-elecom. Inaaral ko pa yung mga sitwasyon. At yung mga kalakaran bilang elecom. Pero, supposed to be, baka next time. Kahit na, yan, rekomenda nila ako, i-nominate. Hindi na siguro, bibigay ko na lang sa iba. Para sila naman ang matuto. Para yung pinupukol nila sa amin ngayon, maranasan naman nila. Takbo. Yun lang yun. At least, na-experience ko maging isang elecom. Sa wakas, natapos na po yung election namin. Maraming pagod. At ang oras ay 12 na ng hating gabi nung matapos. Ang daming pagod ako. Yan, ito, yan, sila na lang ang mga natira. Ayan. Sakit ng braso ko. Sakit ng tuhod. Yan talaga. At least salamat sa Diyos at natapos na. Sa mga oras na to, tinototal na lang yung bilang kung sino yung mga final na nanalo. Congratulations na lang sa mga nanalo. Kauna-unahang eleksyon ng DMNN TODA. Grabe, uwi ko lang ng bahay. Hindi na ako nakapag-video vlog sa Telecom, nagmamadali na ako umuwi. Lobat na. Bukod na, masakit na balikat, masakit na tuhod. Ganun pa nakahirap mag-edit. Although, nabayaran ako ng sabihin natin, sapat naman. Kaya napagod. Kasi alas 4 pa ako gising. Pauwi ko lang sa bahay. Wala pagod. Kaya sana, yung mga nagsasabi ng masakit na salita, naranasan nyo rin yung ay masubukan nyo maging elecom. Kaya ngayon, kumbaga, umi-stress pa rin sa akin. Maraming aral na dapat matutunan. Siguro, sa mga susunod na araw, pag-usapan natin yung mga tungkol na nga sa TODA. Para, siguro, sa TODA nyo, sa TODA namin, maisayos ang lahat. Siguro sa darating na general meeting namin, marami kong imumungkahi sa TODA. Na mga nilista ko. Pati sa mga naranasan ko habang ito, nilista ko. Habang nasa sabi kong kanina. May kagaya ng mga tanong, representative, pwede ba? Siyempre, hindi siguro pwede yun para sa akin. Yung magpapadala ka ng representative sa botohan. Dahil kesyo may sakit ang paa, mga ganun.
Kami, 1 year na muna sa pagiging membro bago makaboto pag bagong diaper. At syempre, yung Comelec, budgetan nyo na, malayo pa lang ang eleksyon, budgetan nyo na para hindi pinagtatalunan yung budget sa Helicom. Nakakasakit ng damdamin. Tinapos ko lang kasi CS Cab channel talaga pag may inumpisahan. Gusto ko, tinatapos ko. Para kung ano bang matututunan ko yan. Dami aral pero hindi na ako uli mag-Helicom. At least, siguro kung may magtatanong sa akin ukol sa Helicom, at least may masasagot ko kahit pa paano. Kaya sumubok ako mag-Helicom. Tapos, yan, kagaya niyan, pag-usapan yung lifetime membership, dapat tinututulan na to eh. Sa TODA namin, lagi namin naririnig yung lifetime membership. Eh, paano kung wala ka ng unit? Paano kung hindi ka na namamasada ng ilang taon? Di ba? Dapat pinuputol yung lifetime membership. Tapos ano pa ba? Yung termino sa pagiging presidente, kagaya yung sa biyaheng puti. Yung presidente ng puti, kumbaga matagal na sa termino. Nung tumakbo siya, huli na itong huli, nag-busy na lang siya. Siguro ganun. Sana mangyari din sa TODA namin. Yung tipong hindi ka ba masyadong babad sa pwesto. Yung tipong presidente ka ngayon. Yung pag nakadalawang termino ka na, sa susunod, takbo ka naman vice. Parang ganun. Yung kasi yung mga mungkahing binabato kanina ron. Habang nag-uusap kami sa Edicom. Yung tipong maluwag, walang masyadong bumoboto. Ayun, matutulog na ako. Congratulations na lang doon sa mga nanalo. Nanalo sa amin yung dati pa rin presidente. Pagod na. Pagod. Parang pumipikit na yung biyahe ko kasi ang hirap ng sitwasyon ko. Tinesting ko talaga mag-Helicom lang dahil alam niyo, ayan, kagaya niyo, no? Novaliches to Bulacan. Yan yung inuuwian ko eh, kaya kami pagod. Siguro bagay ang Helicom yung hindi ka ganito kalayo ang inuuwian. Kagaya ko. Salamat po sa pakikinig. Ayos po, Papa.